Say good morning. Say good morning. Po. Oh, say good morning first. Don't show it to them. Say hi, guys. Ang bruha ng buhok, oh. Happy Sunday and happy Easter. Ito na ang aming first day na wala si Mama. Makalat ang bahay. Magtatapon kami ng basura, spring cleaning. Mag-grocery si Harold. Ano pang gagawin ni Daddy? Magdo-donate ng mga used clothes. Kukuha ng breast milk. And ako ang maiiwan dito sa mga batuta. Yan. Kagabi guys, hinintay namin ng eroplano ni Mamang mag-take off. Mga 1:10 a.m. Nakita namin sa ere yung ilaw ng eroplano. I don't show it to them. Oh, there you go. There. Gusto rin niya nakakabit sa kanya yung mic eh. Ayan. So, naka-flight status naman ako kay Mama. Ayan. On time naman ang kanilang aeroplano. Si Riley. Gising. Check natin ulit. Ulit ang flight ni Lola. Lola. Say hi, Lola. Say hi, Lola. I miss you. Lola. Say I miss you. Lola. Say I miss you. Parthead, PR117. So, 5 oras na lang guys. Lalanding na sila sa Naiya. Kasi ang oras na sa Pilipinas, 1:42 p.m. na, ay, 1:42 a.m. na pala doon. Alas 2. Mag-alas 2 na. Tapos 5:45 a.m. ang landing. Almost mga 3.5 hours na lang sila. Oh. Ayan, nakaraos na sa aeroplano. Ano, Riley? Kakayanin natin. Tayong 4 na lang ulit. Tapos pag may work si Daddy, tayong 3. Ano? A few moments later. Ayan guys, oh. Another kalakal. Ita-drop off na yan ni Harold ngayon. Open naman lang Sunday. Magkano lang? Day, another basura. Ayan, another day, another basura. May pera. Magkano na yung nasa ano natin account? $50. Nasa $50 na din. Ito, da-drop off ulit. Tapos, nakabenta ulit sa marketplace. $5 yung mga Happy Meal toys ni Hailey. Na doble-doble. Ayan. Actually, dapat $6 yun, guys. Kaso nahulog daw ng anak niya sa kotse yung piso, kaya hinayaan na namin. Ibigay yung $5. Ito, kagabi yung nakuha naming toy kay Hailey. So, dalawa to. Binenta ko yung isa pang toy. Akala ko si Elsa to. Ginugel ko si Rosalina pala yan. Oh, Hailey, here's your other toy, oh. Sa other toy. Yung isa ibibenta natin eh. Sayang. Ayan, oh, ang dami na naman hugas ang bote. Parang kakahugas ko lang eh. Hugas na naman. Magsa-sterilize pa ako. Ganun talaga buhay. Puro dead itong mga batang to. Hugas na naman. All done na sa paghugas. Mag-sterilize na. Yung isa mag-grocery na. Bye. Bye-bye. Yung feeling ko sa'yo, Hana. Finally, nakita ko na yung haka ko. Ayan na. Pinapatuyo na yan dyan. Mag-sterilize na tayo. Ang mga kabutihan ni Hailey at ni Riley. Dalawa na yung sterilizer namin. Hindi nagkasya. At least may extra. Kasi dumadami ang bote. Dumadami ang bote ng mga bata. Next. Itong mga chupon. Bye! Ingat, sabi mo. Hailey, ingat, Daddy! Okay. Tulog si Riley next. Kaya nakakakilos tayo. Ito yung lug. Di ko na ito sterilize. Kasi lagayan niya ng
lagayan niya ng pacifier lang ni Riley just in case. Ito. Sama natin yan. Takip. And then, let's do that. Then, lagyan ko yan ng tubig sa ilalim. Okay. Next naman guys, ang aking nilabhan. Ayan na, tapos na. Mga damit yan ni Haley. Parang everyday na ako yata maglalaba ng mga damit nila. Ang gasto sa bib ni Riley. Ang dami kong nagagamit na bib sa kanya pag naglulungad-lungad. Kaya almost parang everyday na ako. Lalaba. Ito ang buhay nanay. Kunin na natin yan. Okay. Shot. Ay! Hindi pa sumot. Nahulog pang bib. Yan. Tupiin pa natin yan. Ayan. There you go. Tupiin natin yan. Finally guys, nahanap na rin namin, or si Harold ang nakahanap nitong haka ko. Dalawa to eh. Almost 3 weeks ko na hinahanap to kasi nga, ito yung magandang panglagay sa boobs ko kapag pinapa-breast milk or pinapa-breastfeed ko si Riley. Yan, nakukuha ko lahat ng milk letdown sa kabilang boobs. So ngayon tinry ko. Ito yung nakuha ko guys. Oh, tulog na si Riley. Almost 40 yung 40 ml din nakuha ko. Eh di may isang feeding na si Riley kasi nasa 40 na din yung pinapagatas namin every 2 to 3 hours eh. So, ayan. Nabisa to guys, haka. Dalawa to eh. So, may kapalitan ako. Diba? Napatulogan natin si Riley. Nakakuha pa tayo ng milk habang ako'y nagpapa-breastfeed sa kanya. Ayan. Hello guys, ayan. Ito na ang simula ng araw natin na kaming tatlo lang, nila Haley at Riley. Pumasok na si Harold ngayon sa work. 2 to 10 p.m. siya. Hi, sana kayanin. Solo mode na. Ito ang first day. Kahapon kasi linggo, andito naman si Harold. So magkasama kami nag-alaga sa mga bata. Nag-errand siya, nag-general cleaning. Kahit Easter Sunday, hindi na kami lumabas. Actually, meron nga kami sanang Easter puro. Kaso hindi na namin napuntahan nga yun sa Tawasen Mills. Kasi mas inuna namin yung mga gawain dito sa bahay. And ngayon, Monday, back to work na siya. Solo mode. So, tingnan natin. Kakayanin ng mami ang dalawang bata. Tulog naman si Riley. Yan, kakatulog lang. Si Haley, hintayin kong antukin yung batang yan. Kasi, kapag sinabi kong matulog, lagi yan mag-NO. Kaya, ayan, mapapagod naman niya sa makatulog dito sa baba or sa sofa. Para masabayan natin ang tulog. Ayan, nakapag linis na naman ako ng mga bottles nila. Ayan, nasa sterilizer. Mamaya, kukunin ko na yan at ilalagay sa drying rack. Ayan, kahapon naman nakapag-laundry na ako ng damit nila. Eh, konti pa lang naman yung damit namin. So, iniipon ko pa. Ayan. Makalat ang living room dahil sa mga stickers na hilat mga toys. Nakakapagod yung susundan mo siya sa pagliligpit. Kaya hinahayaan ko na munang magulo tong living room dahil nga may bata. Ikakalat at ikakalat din niya yung mga laruan niya. Kaya hayaan na muna natin. Kaya yun. Iisip ako ng gagawin ko pa para maging productive ang araw. Kasi 10 p.m. pa uuwi si Harold eh. May pagkain naman kami ngayon. Nakapagsaing na ulit. Nakapag-lunch na kami ni Harold. Ang ulam namin ngayon guys, tinola. Yung malunggay. Ayan. Pamparami ng aking milk. And ang ginagawa ko nga din kapag nagpapa-breastfeed ako kay Riley, pina-parallel pumping ko sa kabilang side. So, nakahaka ako sa kabilang side habang nagpapa-breastfeed. So, medyo dumadami yung supply ko, guys. So, nilalagay ko doon sa medela na container. Parang malapit ko na mapuno. Parang almost nasa 4 meal na siya eh. So, once na nag-feeding ako, yan nilalagay-lagay ko lang doon.
Yan, natutuwa din si Harold kasi dumadami nga yung supply ko. Kapag lumalabas naman kasi kami, doon ako bibigay sa kanya ng formula, or kapag may pagkakataon, nilalatch ko na lang siya sa akin. Yan. So, hopefully, masustain ko tong pag-breastfeed kay Riley. Yan. Hindi pa nga na-pick up ulit ni Harold yung breast milk pala na binibigay nung pinuntahan namin last time. Yung, kung naalala nyo guys, yung bago ko manganak, nag-pick up kami. So, siya pa din yung magbibigay sa amin ng gatas. Medyo nag-conflict lang sa schedule. And medyo nawawalan pa kami ng space sa freezer kasi konti lang yung storage din namin sa freezer. Though, nabawasan ko na yung binigay niyang milk. Napainom na rin natin kay Riley. So, ayun. Hindi ko nga alam kung ilan ding bags yung ibibigay niya na milk eh. So, ayun. Ayan. Yan ang aming ganap ngayong Monday, guys. Ay, ay, ay. Hello guys. Mike. Okay, wait. Mag-hello guys ka muna. Come on. Well, ano yung amos mo? Well, wait. Ayun si Hailey. Come here. Mommy's vlogging nga eh. We will share the mic, okay? I'll say hello guys. I'll say hello guys. Hi guys. Oh, hi guys. Yeah. Today is April 7, guys. Hi guys. Oh, look at them. If you say hi guys. Look at them. Look at them. Hi guys. I'll give you your own mic, okay? Guys, binigyan ko ng isang mic muna si Hailey para hindi niya kulitin to. Bye. Pero hindi naka-connect yun. Oh no. Ayan nga. Bye. Yes. Yes, just put it there. Bye. Put it there. Yeah, you have your mic. Oh guys. Oh no. Tinatry niya. Yes, put it here. We have the same, right? Bye. Yes, don't lose it, okay? No. Ayan, today is Tuesday. Bye. Ngayon lang ako makakapag-vlog ulit kasi kahapon napaka-busy talaga. Tulog si Riley ngayon. Ito si Hailey ang aking bantay. Time check, 3:09 p.m. Si Harold pumasok na sa work. Medyo masama ang pakiramdam ko. Nung isang araw pa to guys eh. Si Harold unang nagka-ubo, sipon sa amin, dry cough. Tapos nahawa na rin ako. Tapos nung bago rin nag-flight si mama, inubo-ubo na rin siya. Pero nag-face mask naman siya doon sa kanyang pagpunta sa airport hanggang sa aeroplano. All throughout, nag-face mask naman siya. Si Hailey medyo inubo pero nawala-wala. So ako kagabi, yung ubo namin, dry cough. Tapos kapag umuubo ka, yung sinasabayan ng sakit sa ulo, yung dito, yung pumipintig. Kaya sabi ni Harold kung papasok ba daw siya ngayon kasi nga nahihirapan din ako makatulog kagabi. Eh ayun, pumasok siya ngayon. Sabi ko, sige kakayanin ko. Okay naman si Riley, natulog siya ngayon. To si Hailey nga ang aking aalagaan. Kasi kahapon guys, nahirapan ako kaya hindi rin ako nakapag-vlog. Kasi si Riley from 3 p.m. hanggang 8 p.m. ayaw niya magpababa. Tapos putol-putol yung tulog niya. Mapapatulog ko siya. Ilalapag ko sa bassinet. Gigising. Wala pang 15 minutes. Kakargahin ko. Papatulogin ko. Magigising siya. Sabi ko, grabe. Parang halos hindi na ako nakakilos dito. Hindi na ako nakatayo. Hawak ko lang si Riley. Buhat-buhat ko. Lalapag ko rin doon sa baby pillow. Makakatulog saglit, tas magigising. Kahit ilatch ko na siya sa akin, bigyan ko ng milk. Ganun din. Kaya sabi ko kay Harold, nahirapan ako kahapon na si Hailey, medyo nagpasaway pa to. Pero nakatulog siya kahapon ng mga 1.5 hours, 3 p.m. hanggang 4:30. Binigyan ko lang siya ng dede, tapos dito sa mattress, hinigaan niya yung baby pillow ni Riley. Doon siya nakatulog. Pero si Riley, buhat-buhat ko siya. Sabi ko, napatulog ko naman yung isa. Yung isa naman ang, nahirapan ako. So, ngayon, hinayaan akong matulog ni Harold hanggang 11 a.m. Kasi nga masama pakiramdam ko and nakisama naman si Riley. 3 a.m. gising ako, pinadede ko siya. Tapos 6 a.m. siya nagising. And then, ayun, nagtuloy-tuloy yung tulog. Kaya medyo humaba din yung tulog ko.
nakapagluto na yun si Harold, nakapaglinis na rin yun ng konti, tas naghugas ng pinggan. Siya na nga rin naglinis ng mga bottles nila kasi tambak na naman yung mga bote ng mga bata para ma-sterilize na namin at matuyo. Kasi gagamitin na naman nila. Ayun, tas pumasok na siya. Ako, kumain ako saglit. Tas inasikaso ko na si Riley. Kaya ayun, ang hirap guys. Yung ganito na 2 bata yung alagaan ko tapos may sakit pa ako. Ang ubo-ubo pa talaga ako. Pero wala naman tayong magagawa, 'di ba? Kasi nga nasa Pilipinas na si Mama. So sabi namin, kakayanin ko naman siguro tong 2 bata. And sa gabi naman andito na si Harold. So second day na namin na kaming 3 lang dito tuwing hapon. Struggle is real. Pero kaya naman. Ayan. Sabi ko, okay lang medyo makalat tong sala namin, yung mga laruan ni Hailey, yung mga cramps niya kapag kumakain. Saka ako naliligpitin niya kapag tulog si Riley tas nasa bassinet. Makakakilos ako. Tas eto nga lang, yung struggle din ni Hailey na matulog tuwing hapon. Kasi nasanay nga si Hailey na binubuhat siya ni Mama kapag papatulogin ng hapon. Sabi ko ngayon, hayaan ko lang siya kasi hindi pa ako pwedeng magbuhat. Dahil si Hailey, 13 kilos na yan. So, hayaan ko lang siya dito sa mattress or sa couch makatulog mag-isa, which is kahapon nangyari nga nakatulog siya. I don't know ngayon kasi alas 3 na eh. Mukhang madami pang energy to guys, so hayaan lang natin. Kasi siya din naman yung nagpipigil siya or nilalabanan niya yung antok niya, pero pag talagang sobrang drogy na siya, pupwesto na yan dyan. Tapos wala na, makakatulog na rin siya. Kaya ayan, medyo iba nga yung boses ko. Talagang may dry cough. And alam niyo naman yung weather, pabago-bago. Init, lamig, umulan. Kasi ito maganda na naman yung weather namin, no? Kasi spring na nga. I think double digits kami. Ayan, 12 degrees. Feels like 13 ngayon. Ayan. Lubo na nga. Kaya, ayun. Ito ang aming ganap ngayon. Kakayanin naman. Yan, mahirap lang talaga pag ganitong may sakit ako. Kasi nga, lalo na, iisa lang yung hangin na iniikutan namin dito. Talagang hawa-hawa na kami. And hopefully si Riley, hindi naman siya, wala naman siyang hindi ko naman nakikitaan na na nilalagnat or yung masama yung pakiramdam. Medyo clingy lang siya kahapon. Tapos yun ngayon, nagkasipon si Riley na isang gabi na napatakbo ng shoppers si Harold, napabili ng Nostrida. Kaya, ayun. And okay naman yung aking paglalatch kay Riley and yung aking parallel pumping na ginagawa. Kapag naglalatch si Riley dito, nilalagyan ko ng haka yung kabila. Tas ang dami kong nakokollect na milk. Kaya, ayun. Naso-survive pa naman ng mga milk letdown ko yung pagpapainom ko ng breast milk kay Riley. And then, nag-tone na din ako ng ibang breast milk na galing doon sa donation just in case maubusan ako. Kaya, ayun. Medyo tipid-tipid tayo sa formula. Pero kapag lumalabas kami, like for example, pag doctor's appointment, baon ko is formula milk. Kaya, yun. Ayan. Ito lang ang aming buhay Canada. Ayan, tulog pa din si Riley, guys. And maririnig niyo sa background yung laundry. Ayan, nagsalang na ako ng damit ni Riley. Kasi parang every other day ang paglalaba ko ng damit ng 2 bata to. Especially sa mga bib ni Riley. Kasi nga magastos sa bib. Dahil syempre pag nag-feeding ka, naglulungad-lungad, ilang perasong bib yung nagagamit ko sa kanya. Kaya kailangan maglaba. Si Hailey naman madaming damit to. Kaya kahit ilang araw nakatambak yung damit niya, marami siyang susuotin. Pero dahil nga kay Riley, every other day lang laba. Magastos sa bib ang mga newborns. Kasi nga naglulungad-lungad. Kaya yun. Mamaya, hanguin ko na yung nasa dryer, tapos nagsalang din ako ng damit namin ni Harold. Ayan.
Meron naman kami pagkain dito kasi nga sa umaga nagluluto na si Harold. Ang ulam namin today guys, giniling. Tas may nilagay lang na boiled egg si Harold. And kahapon ang ulam namin tinolang manok. So, ayun pa, may mga leftover pa kami. So, kung hindi maubos yun, sabihin ko kay Harold, wag na siya magluto tomorrow. Ubusin namin yung mga leftover. Total, dadalawa na lang kami dito. Ito si Hailey, wala namang bearing to. Kapag kakain din siya ng chicken or ng sabaw, konti lang naman niyang kumain. Kasi yun, nagabaon nga si Harold. Kaya, ayan. Hi. Update mamaya guys kung makapag-vlog pa ako. Ay. Oh, shout out. Shout out. Say, hello Mama Ida. Come on, Mama Ida is watching. Oh, ano pala? Ang tawag mo pala kay Mama Ida is Maida. Say, hi Maida. Ata. Maida, Mama Ida. Oh, you look at the camera and you say, hi Maida. Ata. Hi Maida. I miss you. Say, I miss you. Love you. Say, love you. Say, hello Lola. Mama. Where is Lola? Mama. Baby. Oh, ang galing. Alam niya na nasa Philippines ang lola niya. Daddy. Oh, where's Daddy? Work. War. Work. Okay. Mamaya natin makikita si Daddy, right? Mommy. Oh, where's Mommy? Beside you. Beside you. Beside you. Ha, si Mommy. Huwag ka magpasaway. Huwag pasaway kay Mommy, okay? Tatlo lang tayo dito na maghapon. Hanggang makauwi Yes, hanggang makauwi si Daddy. Yes. Daddy. Mm. Fish. Isus. Kanina may visitor kami, guys. Andiyan na naman yung bird. Wala na. Oh, where's the bird? Wala na. Wala na. Bird. Asan na yung bird? Wala na. No, not that one. Ay, na si Riley. Oh.